Kamusta mga idol? Welcome sa panibagong upload natin. So sa video na to ay magre-review tayo ng Kawasaki 250 SL. Itong motor na ito mga idol ay 250cc. Naka 6 speed siya mga idol. Naka FI na rin pero di ko alam ano yung ibang specs ng motor na ito. Ngayon, nagkaroon tayo ng pagkakataon makapag-ride ng ganitong motor kasi kaibigan natin yung may-ari nito mga idol. So hindi naman ito very detail na review. Gusto ko lang bahagi yung riding experience niya dahil itong motor na ito mga idol, bihira ka na lang makakita sa daan dahil nga phase out na ito sa market. Matagal na. Hindi pala siya ganun kalaki ang motor na ito. Kung ikukumpara ko sa GSX-R ko 150, parang magkapareho sila ng nipis. Yung body niya hindi siya ganun kalaki. Parang pare-pareho lang talaga sila ng GSX-R. Bago natin i-test ride, tignan muna natin ay yung mga makikita natin sa motor na to. Dito sa panel niya mga idol, maliit lang yung niya. Digital panel. Lately ko lang din napansin, wala pala siyang gear indicator. Ang meron dito lang neutral. Di ko alam anong meron sa iba information dito. Meron siyang high low dito. Meron siyang battery. Di ko alam pa, ito, parang check engine ata. Meron pala siyang dito mga idol, meron siyang dalawang pindutan. Lumilipat, trip A, trip B, ganun. Dito yung niya, fuel gauge. So, base sa specs mga idol, ito, 11 liters na capacity. And ito yung side mirror niya. Not sure kung original pa ito. Siguro original pa naman. Kasi ganito yung mga tindigan ng mga Kawasaki na side mirror. Dito sa left, passing light, high beam, low beam. Hindi ko alam anong meron dito. And dito naman yung signal light, horn. Meron siya MDL. Dito, kill switch, start button. Ito yung clutch niya. Meron din siyang lever guard na maluwag. Yung clutch ng mga idol, hindi siya ganun kalambot kumpara sa mga bagong mga Kawasaki ngayon na naka-slipper clutch. Hindi ko alam kung naka-slipper clutch ba ito, pero based sa kanyang clutch na hindi kalambot, tingin ko hindi pa ito naka-slipper clutch. Ito yung tangke niya. Maganda yung tangke niya mga idol kasi nailalapat mo yung paa mo dito. Hindi kagaya sa GSX-R ko. Ito naman yung pillion seat. Siyempre matigas dito, hindi siya komportable sa mga OBR. And yung upuan niya dito, yung typical sa mga sports bike na motor. And then dito sa likod, na siya mga idol, tilt ID. Dito naman sa bahaging ito, itong foot brake. Not sure kung ABS ito mga idol, pero tingin ko naka-ABS ito at tinanggal lang ng may-ari. Yan yung sabi niya kanina. Kasi ito, feel ko sa ABS ito mga idol. Yun nga iba na. Yung mga niya. Dapat meron itong cable dito sa ABS siguro yan. Na siya, custom na pipe, SC. Then yung gulong niya, pinalitan na siguro ito kasi yung brand niya, Pirelli. Sa front naman mga idol, napakalaki ng gulong niya. 100. Then meron din siyang dito, yung tawag ito, winglet. Tingnan natin yung shock niya. Ganda pala ng front shock niya mga idol. Makapal. Malaki yung tubo niya, yung inner tube. And dito sa harap, yun. Ito yung front view niya mga idol. Ito naman yung signal light. So, yun mga idol. Quick ride naman tayo sa motor na to. So, sa height ko na 5'3". Sakto lang. Tipto ako ng konti pero hindi ako nahihirapan sa ganitong motor. Mababa lang pala yung niya, seat height. And then, yung riding position mo dito, kung ikukumpara ko sa GSX-R 150 ko, hindi siya ganoon ka-aggressive mga idol. Although, yung apakan niya dito ay mataas, para kang naka-shifter. Kasi dun sa GSX-R ko, hindi ko na lalagay yung paa ko dito. Parang nakaganon ako, parang sa paa mo, parang aggressive na yung niya, apakan. Para kang naka-rear set. Lumalapat yung paa ko dito sa tangke, which is maganda. Kasi pagdating sa mga cornering, parang madali siyang i-maneuver. Gamit yung paa mo dito. Parang meron kang sandalan. And gaya ng mga typical na motor, din ito. 1 down, 5 up. So, start natin mga idol.
Yun. Yung panel niya nga pala, may mga parts na hindi na siya ganun kaklaro. Siguro dahil sa katandaan ng motor, or baka ano lang, palitin na yung film niya sa loob. And then yun nga, wala siyang gear indicator. Ano lang, neutral. Ang lakas pala nitong 250. Malakas yung ano niya mga arangkada. You know? Para akong lumilipad. Bihoy. Yan yung clutch niya mga idol, di siya ganun kalambot. And then pagdating sa liko-liko, okay naman. Parang nasanay na ako kasi galing ako sa GSXR din. O yung motor ko ay GSXR. Pero malakas yung ano niya mga idol, arangkada. Chill lang. Grabe. Gasugay. Ingay ng pipe niya mga idol kasi naka-ano siya, naka-FC project. Wala si ano, Embry. Embry idol. Bomba dol. Akala mabomba na be. Embry. Embry. Madali siya mag-limit mga idol. Yung RPM niya, madali mag-limit. So yun mga idol, dito ko na lang sasabihin yung mga yung experience ko sa motor na ito. So far, malakas yung ano niya mga idol, no? Arangkada. Kasi nga, naka 250cc or displacement ang motor na to. Mararamdaman mo talaga yung pagkakaiba ng mga 150 na motor kumpara dito. Kasi, yung arangkada niya parang, parang nagbibili kahit naka ano siya, naka sports bike. Malayo yung ano niya, performance sa 150 na mga motor. And then, yun lang. Napansin ko sa banking, parang need ka sumabay sa lean para masarap yung pakiramdam pag liko mo. So far, malakas yung motor na to mga idol, no? Talagang iiwan yung ano natin dito, GSX R150. So, yun lang ata mga idol, yung quick review natin sa motor na to. And, shout out sa may-ari na pinahiram tayo kahit konting oras lang. Eh, hindi naman tayo matagal mag-review. So, sa bahagi ito, ano na lang mga idol, picture na lang ako sa motor na ito. Salamat sa panonood sa inyong lahat. Ride safe, ingat! Sheesh!